Okay mga paps, balik na naman tayo sa EGR valve tsaka intake manifold. Ito kay boss, 83k mileage yan. Tapos manual transmission. Lilinisin po natin yung EGR valve tsaka intake manifold and throttle body. Kasama na rin po yung EGR cooler. Bale, ito nung last week, last month, ginawa natin yung ano niya, alternator pulley kasi imingay. Tapos pinalitan na rin natin ng drive belt tsaka pulley tsaka yung bearing po sa ating pulley, ano. Kaya yan, napakatahimik nung takbo ng sasakyan ni boss. Ngayon naman, dito naman tayo ngayon sa EGR valve ni boss para yun nga, malinisan naman natin, gumanda yung, lalo yung hatak tsaka gumaan. Okay, bago natin inuumpisan yung linis, tinitignan muna natin kung wala tayong fault sa ating makina. Ayan, okay naman siya. Tapos pakikinggan natin yung makina ni boss, no? Ayan, napakatahimik. Okay mga paps idol, sisimulan na nga natin linisin yung EGR valve sa intake manifold. Yan, i-off na natin yung engine, ano? Tapos i-rev natin ng konti kung lakas talaga ng makina. Okay, ito na nga mga paps, yung intake na lang po tinatanggal namin ngayon. Ito medyo masikip, kaya ayan, iingatan lang natin yung mga wire, ano, para hindi naman masira. Okay, yan na nga. Sa 80k mileage, titingnan po natin. Ayun. Ha? Ay mga paps, oh. Ito yung intake natin. Nako, okay to, hindi masyadong madumi, oh. Sa 80k mileage. Ito na nga mga paps, nilinisan na natin yung ano, intake manifold tsaka EGR. Tapos gamitin pa natin ng degreaser, ano? Ayan, degreaser yung ginagamit natin. Tapos throttle body natin. Ayun. Ito kasi kay boss talagang malalayo din biyahe nito. Mindanao. Kaya talagang iba yung dumi niya, hindi siya sobrang dumi. Ayan. Ayun, okay. Ito gaya nga nito, ito medyo makarbon to, yung tubo na to. Tignan natin yung pinaka-combustion. Ayan, nilinisin natin yung mga butas. Ayan. Okay, hindi rin ganun kakapal ang dumi, kaya mas iba pa talaga mga paps pagka yung sasakyan is laging hataw sa takbo compare sa driving lang tayo sa city. Pag driving, city driving lang yun, mas malakas mag-carbon yung ating sasakyan. Okay mga paps, so linis na nga, no? Okay, talagang suwabin-suwabe naman yung okay, kahit paano naman yung talagang ginastos nyo sa ano, sa pagpapalinis ng EGR. Talagang sulit naman kasi talagang tanggal natin lahat ng mga carbon, no? Ayan. Tapos yung eto sa atin sa combustion chamber, ayan, nalinisan na nga rin, no? Puti na mga paps, no? Ayan. Okay, sige partner, salpak mo na. Isalpak pa ng iba yan. Okay mga paps, lalagyan na nga namin ng coolant para masubukan na itong ating Toyota Innova. Mga paps, ito susubukan na po natin. Okay, start. Okay, yan mga paps, ano, wala naman tayong fault. Ni-start na nga po natin. Ayan, nilagyan na po natin ng coolant, ano. Antayin lang natin bumaba, tapos tatapatan po uli natin. Okay mga paps, ang ilalagay po natin coolant sa kanya is 6 liters. Ayan, naubos po natin yan.
Ayan. Tapos fuel filter ni boss, hindi na natin pinalitan kasi bagong palit naman po. Ayan. Ito lang, coolant. Tapos yan ang tinakbo nung sasakyan ni boss. 83, 448k mileage. Tapos gaya nga nito, 30 minutes natin pina-start. Kaya bumaba na yung coolant, yung apat na kinarga natin. Bumaba na po siya. Kaya magdadagdag na ulit tayo dito sa ating isa pa. Okay, bali may matitira po tayong 1 liter. Pag tinakbo ni boss yan ng mga ilang kilometers, yan, pwede na ulit dagdagan, no? Kasi ngayon po hindi pa masyadong bababa yung coolant natin. Ayan, dahil nga matatagalan pa siya pag iminit pa yung ating nag-open pa yung ating thermostat. Okay, natapos na nga po namin yung EGR cleaning. Maraming salamat po. Ito ang AE Car Care Services.